News FM, the Music and News Authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City. Soon to air, Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the Music and News Authority, Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time the New Filipino time, alas 12:03 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Vice President Binay ininipensa ang hindi pagsipot sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Brigada Balita Nationwide. Mother Committee na nag-iimbestiga kay Binay, ipinaubayan na lamang sa subcommittee ang investigasyon. Brigada Balita Nationwide. Venue sa Binay Trillanes debate isinasapinal na lamang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Brigada Balita Nationwide. Senator Revilla humirit na magpasailalim sa hospital check-up. Brigada Balita Nationwide. Abu Sayyaf Group na dumukot sa dalawang German national kinasuhan na ng PNP. Brigada Balita Nationwide. At Palasyo umalma sa mga kritiko sa Yolanda Rehabilitation. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula rito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga taga-hatid balita. Brigada Luna Agimat at Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Webes, Nobyembre 6, 2014. 49 days before Christmas mga kabrigada, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update.
Kasunod ang hindi pagsipot ni Vice President Jejo Marbinay sa tinakdang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong umaga ay ipinauubayan na lamang ni Senador Teofisto Ginggona III sa subcommittee ang pagpapatuloy ng pagdinig laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Committee Chairman Teofisto Ginggona, ikinadidismaya nito ang hindi pagdalo ni Binay sa imbitasyon ng Mother Committee sa kabila ng pagbibigay umano nito na pagkakataon sa pangalawang Pangulo upang magpaliwanag sa mga akusasyon laban sa kanya hinggil sa sinasabing maanumalyang transaksyon sa kontrobersyal na Makati City Building 2 at ang umano'y questionable ari-arian nito. Inihayag ni Ginggona, bahala na lamang ang binuong subcommittee sa pagpapatuloy ng pagdinig, lalo na ang pag-imbestiga sa sinasabing anomalya sa pangalawang Pangulo. Anya pinagbigyan lamang nito ang hirit ni Binay na dadalaw siya kapag ang Mother Committee mismo ang mag-iimbita sa kanya. The committee met on this and voted upon it. It was agreed that we will not allow the statement to be read, also the affidavit. If they wish, they may submit it to form part of the records. However, it was agreed after voting that the representative would not be allowed to read a statement. So sayang itong panahon, this would have been the proper time and forum so that the issues surrounding this controversy would have been properly ventilated. Since it's clear that Vice President Binay will not be attending, I am therefore turning over the proceedings to the subcommittee. Yan po kabrigada ang paliwanag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Teofisto Ginggona III. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala, idinipensa ngayon ni Vice President Jejo Marbinay ang hindi nito pagdalo sa pagdinig nitong umaga ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa halip ay binigyan nito ng prioridad ang pagpunta ng Cebu City. Ayon kay Binay, mas nais nito na ipagpatuloy na lamang ang pagtulong sa mga mamamayan at hindi ang malasirkus na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Kaugnay nito, hindi rin pinalagpas ni Binay ang pagbatikos kay Senator Alan Peter Cayetano sa hindi makatarungang pananalita nito bilang abogado sa kanyang ikinagalit kung saan ay dinamay pa ang anak nito, lalo na ang pagdiliin nito sa larawan na mistulang ebidensya na sa naunang pagdinig ng subcommittee kamakailan. Napag-alaman na batay sa nilalaman ng paliwanag ni Binay sa liham na ipinadala nito sa Senate Blue Ribbon Committee, wala umano siyang kasiguraduhan upang bigyan siya ng pagkakataon na magpahayag ng may kalayaan. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Sa kaugnay pa ring balita ay sinasapinal na lamang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o ng KBP. Kampo ni Vice President Binay at kampo ni Senador Antonio Trillanes IV ang magiging venue para sa nakatakdang debate sa darating na Nobyembre 27. Kasunod na rin ito ng pagpupursige ng KBP sa magiging debate ng dalawa na siyang nag-organisa at magsisilbing host sa nasabing harapan. Ayon kay Cavite Governor John Vic Rimulya, tagapagsalita ni Vice President Binay, isinusulong nito sa KBP na kung maaari ay gagawin ang debate sa Film Life Theater sa may UN Avenue sa Maynila o sa may plenary hall ng GSIS Building sa may Est Avenue sa Quezon City. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Sa kaugnay na balita, nilinaw ngayon ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na magiging by invitation only ang mga dadalo sa nakatakdang one-on-one debate sa pagitan ni Vice President Jejo Marbinay at Senator Antonio Trillanes IV sa November 27. Ayon kay KBP President Herman Z. Basbanyo, inaasahan umano nila ang nasa 200 hanggang 300 guests sa nasabing event, kabilang ang ilang miyembro ng media at mga kinatawan ng mga civic organizations. Sa ngayon umano ay pinaplansya pa nila ang ilang detalye sa nasabing debate, kabilang na ang venue o lugar kung saan ito gagawin at kung sino ang magiging moderator. Kabilang sa mga lumalabas na opsyon ay ang Philippine International Convention Center o PICC, Manila Hotel, GSIS Building at Film Theater. Una nang inanunsyo ng KBP sa apat na issue ang pagkakasunduan ng dalawang panig na siyang magiging sentro ng talakayan. Batay sa mechanics, mayroong umanong tig 7 minuto ang bawat panig para sa kanilang opening statement, 7 minuto rin para sa paglalatag ng argumento ng affirmative side at 4 na minuto ng tugon ng negative side. Sa magiging rebuttals, mayroong tagtig 2 minuto ang dalawang panig para sa kanilang mga reaksyon. Kuha tayo kabrigada ng live update mula dyan sa Brigada News FM sa Cebu City. Ronda Brigada!
Kaugnay pa rin sa pagdating ni Vice President Binay, Brigada News FM Cebu. Maayong Odto, live sa inyong report, ibrigada mo. Brigada Live Report! Si Vice President Jejomar Binay para na rin sa kanyang gagawing pakikipagpulong sa mga local government units dito sa Cebu at iba pang mga private engagement. Ayon sa Media Relation Officer ni Binay na si Daniel Valencia na hanggang araw ng Sabado nandito sa Cebu ang Vice President. Pagdating ni Binay galing sa airport, dumiretso na ito sa kanyang radio interview at pupunta sa Toledo City upang makikipagpulong kay Toledo City Mayor Sandy Osmeña. Napag-alaman na kagabi pa sana ang target na pagdating ng Vice President sa Mactan Cebu International Airport. Dito ang planong magsasagawa ng isang press conference. Dahil sa pagdating ni Binay sa Cebu, sina ito dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga aligasyon ng kinukusyong yaman nito at kinasasangkutang anomalya sa mga proyekto sa lungsod ng Makati. Yan ang balita mula dito sa Brigada News at ang Cebu, the Music and News Authority. Brigada Freddy Tampo, Brigada News. Brigadang Freddy. Brigadang Yes, Freddy. Oo, si Brigada Bong Kagape ito. Pagdating ba ni Vice President Binay, nagpaliwanag ba siya tungkol sa hindi niya pagdalo dito sa Senate Blue Ribbon Committee sa Senado? Fritzy? Hindi po siya nagbigay ng pamayag sa media na nag-aabang sa kanya sa airport. Dumiretso po agad siya sumakay ng kotse at dumiretso sa isang radio interview niya sa isang radio station dito sa Cebu. Maraming salamat, Brigadang Fritzy. Live po yan, kabrigada mula dyan sa Cebu City. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pa nating balita, kabrigada, formal na pong sinampa ng kaso ng Philippine National Police o ng PNP ang grupo ng Abu Sayyaf Group na umano'y responsable sa pagdukot sa mag-asawang German national na sina Stefan Victor Oconek at Henry Dilin. Ayon kay Police Senior Superintendent Roberto Pajardo, ang direktor ng anti-kidnapping group kabilang sa kanilang mga kinasuhan ay sina Aborami alias Amer na siya umanong nagsilbing negotiator at maraming iba pang jandos. Inahayag ni Pajardo na paghain nila ng kasong kidnapping for ransom at serious illegal detention laban sa mga bandidong Abu Sayyaf ay bunsod umano na nakuha nilang impormasyon mula mismo sa mag-asawang Aliman matapos nila ito isa ilalim sa debriefing. Brigada Balita Nationwide. Samantala, Palasyo, umalma sa mga kritiko sa Yolanda Rehabilitation. Ang report ihatid sa atin live mula sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live! Inalmahan ng Malacanang ang aligasyon ng kilusang magbubukid na wala silang natatanggap na tulong mula sa administrasyon. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma na kalabisang sabihin ng isang sektor na wala silang natatanggap na tulong dahil may datos naman ang pamahalaan bilang konkretong katibayan hinggil sa mga nailabas na tulong. Ayon kay Coloma, sa relief portion pa lamang ay gumastos na ang gobyerno ng halos 5 billion pesos. Binigyan din pa ni Coloma na dahil sa lalim ng pinsala ng kalamidad, lahat ng mga international organizations na tumutulong sa bansa tulad ng United Nations, World Bank, International Red Cross at iba pa ay nagpahayag ng pagpuri sa pagbangon sa naganap na sa Yolanda Corregidor. Ipinagmalaki din ni Coloma na walang nangyaring major epidemic sa dami naman ng taong apektado ng kalamidad at napangalagaan pa rin ang kanilang kalusugan. Sa huli, sinabi ni Coloma na dapat punahin din ng mga kritiko ang mga nagawa na bunsod ng karanasan sa Super Typhoon Yolanda. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, naghain ngayon ang mosyon ng kampo ni Senator Bong Revilla Jr. upang ihirit na maisailalim at payagan ito na makapagpa-check up sa ospital. Ito'y batay na rin sa inihaing 2 pahinang motion to undergo medical check-up and diagnostic tests. Batay sa mosyon ni Revilla, lumala na umano ang kanyang migraine, hypertension at dyslipidemia. Git ng senador na tanging ang St. Luke's Medical Center ang may sapat na kagamitan upang makapagsagawa ng check-up para sa iniinda nitong karamdaman. Binigyan naman ng Sandigan Bayan 5th Division ang panig ng prosekusyon na maghain ng kanilang komento sa loob ng 5 araw hinggil sa apela ni Revilla na nahaharap sa 224 million pesos na kasong plunder at graft kaugnay pa rin sa PDAF scam. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang Brigada Balita Nationwide ay naririnig live mula dyan sa Brigada News FM sa Cebu City, Brigada News FM sa General Santos City. Ang ating flagship station,
Live din tayo napapakinggan sa Brigada News FM Zamboanga City, Brigada News FM dira sa Coronadal City, Brigada News FM diha sa Toledo City sa Cebu, at maging dyan sa Brigada News FM sa Cotabato City. At syempre naririnig din po tayo sa Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan, Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, Brigada News FM Cagayan de Oro City, Brigada News FM Calibo Aklan, at sa Brigada News FM Daet, Camarines Norte. Naririnig din po tayo live sa bagong bukas nating himpilan dyan sa Brigada News FM sa Kidapawan City at Brigada News FM sa Tacloban City. Ayos, okay kayo. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, yan ang unang bahagi ng ating pagbabalita. Live na siyang inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng DryMax Adult Herbal Capsule. Mula dito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga newscasters. Brigada Luna Agimat At Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok sa ating mga himpilan nationwide kabrigada. At maglagon lamang sa www.brigada.ph para sa karagdagang mga balita. One time din yung Filipino time, alas 12:16 po ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Isang araw, paalis na ang amo sa bahay. Inday, Yes, sir. magluto ka na pag alis ko ha. Opo, sir. Ano pa ang lulutuin ko? It's up to you. Kinahapunan, bumalik ang amo. Inday, bakit ketchup at tuyo lang ang ulam? Di ba sinabi ko sa'yo magluto ka? Oo nga. Di ba sabi mo kanina, sir, ketchup tuyo? Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs. Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa South Star Drug nationwide, The Generics Pharmacy, Panganiban Public Market, Camarines Norte, Roca Falls, Tagkawayan Public Market, Quezon, RX Teen Pharmacy, Pagbilao Public Market, Quezon, GGM La Farmacia Generica, Labu Public Market, Camarines Norte. Rainy season, kailangan ng umaksyon. Kaya dapat meron kang nakahandang gamit para sa baha at pag nagkasakit. Malinis na tubig at first aid kit, flashlight, cellphone at pagkaing ready to eat. Iba pa rin paghanda ka, kabrigada. Isang paalala mula sa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority.